Just remember that the death for your sin is paid in full. See his children turn between two ways. Some still choose to mock his name. Hear his followers, now they can boldly say, we are the reason that he came. See the one who trusts themselves alone to do what only Christ can do. Through Jesus' blood alone, we may approach the Father's throne and hear the words that He still calls to you. Paid in full. I've done the work I came to do. Paid in full. I've paid the love's final price for you. And when Satan tries to tell you that you never will, just remember that the death for your sin is paid in full. Just remember that the death for your sins is paid in full. Amen. 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 At dumako naman po tayo sa pinakamahalagang bahagi po ng umagang ito, ang Word of God. Tawagin ko na po si Pastor Amir. Ayaw. Okay, salamat sa awitin po na yan. Okay, paid in full. Amen. Ang kasalanan po ng tao ay fully paid na, mga kapatid. Amen. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Tama? Kaya tayo ngayon ay wala na po sa sumpa ng batas. Amen. Ang sumpa na yon ay kinuha na po ni Kristo. Siya na po yung ginawang sumpa para po sa atin. Amen? Kaya hindi na tayo natatakot dahil we are not under the law. We are under grace. Amen. Because of the blood of the Lord Jesus Christ. So tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ang pamagat po ay how to strengthen the local church we belong to. Okay? So lahat po tayo ay belong to the body of Christ. Amen? Because we are saved. Amen. We are saved by grace through faith on the finished work of Jesus Christ sa cross. Amen. Kaya tayo naging member ng body of Christ, hindi dahil sa water baptism, kundi dahil sa Spirit baptism. Tama? Paano ka na-baptize patungo sa body of Christ? 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit are we all baptized? Amen. May echo po ba? Are we all baptized into one body? So isa lang ang body na yon, the body of Jesus Christ. At ang naging part doon sa body na yon, yung mga nanampalataya sa gospel of the grace of God. Amen? Sa ebanghelyo ng kaligtasan, na si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan, nilibing at muling nabuhay. So, you are now member ng body of Christ. Hindi dahil ikaw ay mabuting tao, hindi dahil ikaw ay religious na tao, kundi dahil sa pananampalataya natin. Sa tinapos na ni Kristo
sa cross ng Kalbaryo. Now, as a member of the body of Christ, amen. So, kinakailangan maghanap tayo ng katulad natin. Tama? Na saved din na member ng body of Christ. Para po mag-edify sa bawat isa. Tama? Magpalakasan tayo sa bawat isa. Fellowship. Okay? Makipag-fellowship tayo sa kapwa natin mananampalataya. Member ng body of Christ. Kaya kailangan meron kang local church. Okay? The local church today, sensya na hindi nag-ano yung ating introduction dito, hindi ko alam ano. Okay, hindi na hindi gumagana yung introduction ko. Pero the local church today is not a continuation of Israel's synagogue system. Hindi tayo Israel, hindi tayo Hudyo na meron po silang sinagoga, templo, di ba? Okay? Naghahantay sila ng earthly kingdom. Okay? Naghahantay sila ng kaharian dito sa lupa. Okay? Tayo ay heavenly organism. Tama? Ang body of Christ ay heavenly people of God, hindi earthly people. Amen? Ang earthly people, yung Israel. Amen? Tayo ay heavenly people of God. Masaya ba kayo na tayo ay heavenly people of God? Okay. So, kaya nga ang ating set your affection on the things above, not on the things on the earth. Kasi tagalangit tayo eh. Amen. Hindi tayo tagalupa. Ang Israel ang binigyan ng Panginoon ng lupa, no, ng pangako, the promised land. Tayo ay heavenly inheritance. We are blessed with all spiritual blessings in heavenly places. Amen. Kaya yun po ang ating pong calling, heavenly calling. Ang ating ministry is heavenly ministry, hindi earthly ministry ni Jesus Christ. Tama? Amen. Nasa heavenly ministry tayo ni Kristo at ang binigyan niya ng pattern para susundan natin ay si Apostle Paul. Amen. So, sa heavenly ministry ni Jesus Christ, okay, si Paul ang sinugo niya na magbigay sa atin ng doktrina at mga pamumuhay para sa heavenly program ng Diyos. Okay, amen, amen? Naunawa natin yung dalawang programa kanina, earthly program sa Israel, heavenly program para sa body of Christ. Okay, so rightly dividing. A local expression of the body of Christ. Okay, tayo ay nasa local church ngayon. Tama? So ito yung manifestation ng body of Christ. Okay? Kasi ang body of Christ, buong mundo, universal. Ang lugar no, na meron ka ngayon dito, nandito ka ngayon, kasama mo ang kapatid mo kay Kristo, member ng body of Christ. Kaya tinawag tayong local church. Amen? Okay? So we are the expression of the body of Christ. Sabi ng 1 Corinthians 12:27, 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Sabi po ng Bible, verse 27, now ye are the body of Christ, and members in particular. Tama? So, ikaw ay body of Christ at miyembro ka doon in particular. So, ikaw ba yung miyembro ng body of Christ? Amen. So, tayo ngayon ay nandito ngayon sa local na lugar, locality, no, na tayo ay nagtitipon as member ng body of Christ. Meron din sa ibang lugar. Basta member sila ng body of Christ. Okay? Pero kung hindi nila naintindihan yung body of Christ, akala nila, ang body of Christ, yan yung na-baptize ni John the Baptist. Yan ang mga Bible back ngayon ang turo nila. Ang local church daw ang pakakasalan ni Kristo. Yun daw yung body of Christ, yung local.
ang daming local church. Ilan ba talaga ang body? Di ba one lang? Tama. At sabi nila, sila lang ang makakasalan. Kaya yung hindi na-baptize sa kanilang church, hindi daw yun kasama sa judgment seat of Christ. Taga lang sila. Taga-palakpak lang. Yay! Tinawag na yung ang bibigyan ng reward, yung mga nagdala ng kaluluwa, crown of rejoicing, taga-palakpak lang daw sila pag hindi sila member ng Baptist Church. Nasaan sa Biblia yan, mga kapatid? Tapos sasabihin nilang tayo yung kulto. Ang tinuturo ng Bible, one body. It is universal, invisible. Hindi nakikita kasi ang iba doon, patay na. Pero member sila ng body of Christ. Tama? Mula nung bumaba ang Holy Spirit, okay? Sa isang tao, naging member siya ng body of Christ. May Holy Spirit na ba kayo? Amen. Kung may Holy Spirit ka, ang Panginoon nag-a-add lang, added to the church. Ina-add lang tayo, dinadagdag lang tayo sa kanyang katawan. Amen. Hanggang ito ay makumpleto. Amen. Hanggang ito po ay, sabi ng Bible, the fullness of the Gentiles, ay tayo ay kukunin na ng Panginoon. Amen. Ang body of Christ ay kumpleto na. So, araw-araw may nadadagdag kapag merong naliligtas. Amen? Sa mundo ito. So, kaya, salamat sa Panginoon. We are the body of Christ and members in particular. So, we also a member of the local church, mga kapatid. Amen? Ang problema sa local church, many local assemblies grow weak, mahina, due to worldly philosophy, dahil sa mga filosofiya ng mundo. Di ba sabi ni Pablo, beware, lest any man spoil you through philosophy. Kaya yung pinapakinggan niyo po lagi, karunungan ng tao yan, philo means Philo means love. Tama? Sophie, from the word Sophia, means wisdom. Mga lovers of wisdom ng mundo. Pero yung wisdom ng salita ng Diyos, hindi minamahal ng tao. Kaya beware. Baka ang minamahal mo na yung mga filosofiya ng mundo. Lest any man spoil you through philosophy. Amen. Dapat dito lang tayo sa wisdom ng Diyos. Sabi ni Paul, na binigay sa kanya ng Panginoon, the manifold wisdom of God. We speak the wisdom of God in a mystery. Tama? Kaya pag nag-aaral tayo dito, amen, alisin natin yung filosofiya ng mundo. Tama? Okay? Alisin natin yon. Yung napag-aralan natin sa labas na hindi po umaangkop sa salita ng Diyos. So, maraming filosofiya ang nasa local church ngayon. Wisdom ng tao. Confusion of programs. Yun ang nangyari sa mga local church. Na-confuse nila yung dalawang programa ng Diyos. Nakuha ninyo? Hindi nila na-rightly divide. Kaya, ang mga local churches ay mahina. Mahina sa pananampalataya. Hindi nag-grow. Nag-grow sa bilang, sa numbers. Nag-grow sa magandang building. Kasi yun ang nila Yun ang emphasis nila sa maraming local church. Yun daw ang blessing. Doon nakikita ang blessing pag dumami, tapos pag maganda na ang building. Pero tanungin mo, ano yung gospel na nagligtas sa'yo? Hindi ko alam. So, ang ganda ng building, pero ang mga member hindi ligtas. Mga kapatid, hindi alam ang gospel, di ba? Sabi ng Bible, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Pag hindi mo alam ang gospel,
Ibig sabihin nun, lost ka. Tama? Madaling sabihin na ligtas ako, pupunta ako ng langit, I am confident 100% when I will experience death, I am going to heaven. Tanungin mo. Okay? Ano yung gospel? Kasi nakadepende ba sa confidence ang kaligtasan? Confident ka? Ligtas ka na dahil confident ka? Ang daming confident na ligtas sila. Tanungin mo yung Jehovah's Witness, confident din sila. Sabi nila, kami lang ang maliligtas. Confident din ang INC, kami lang ang maliligtas. Lahat ng denomination ngayon, confident sila na sila'y ligtas. Pero tanungin mo, ano yung gospel na nagligtas sa'yo? Sa Bible, according sa salita ng Diyos. Iba-iba iba-iba ang sagot. Tama? Ligtas ba sila? Sa sinabi ng Bible, lost sila kasi hindi nila alam ang gospel. Amen. Hindi tayo nagja-judge kung sino yung saved. Amen. Ang salita ng Diyos, ito yung magja-judge kung sino ang tunay na saved. Dapat ang testimony mo nandoon naka-base sa salita ng Diyos. Hindi sa sinabi ng pastor mo, hindi sa sinabi ng religion, kundi according to what the Scripture saith. What the Scripture saith. Amen. Anong sinabi ng Bible? Kaya, huwag tayong makonfuse doon sa dalawang programa. We are in the mystery program, not in the prophetic program. Amen? And then, kaya ang mga local church ay weak because they neglect the Pauline truth. Yung mga sinulat ni Paul, ninineglect nila. Ayaw nila sundin ang doktrina ni Pablo. Okay? Yun yung mga doktrina na para sa church talaga. Tama? So anong kukunin mong doktrina, para sa Israel o para sa church? Kung member ka ng body of Christ, of course, yun ang doktrina mo, yung para sa church. Huwag mong i-confuse ang dalawa, huwag mong i-mix. Amen? Kung para sa Israel, hayaan mo yun, para sa Israel yun. Tama? Kaya nga, sabi ng example kanina, dalawang linya. Kung ikaw ay nasa lane na dapat doon ka lang. Amen? Huwag kang pupunta doon sa ibang lane. Maliban na mag-overtake ka, di ba? Babalik ka ulit sa linya mo. Amen? Kasi kaya maraming disgrasya kasi nga out of lane na sila. Amen? Kinukuha nila yung hindi naman para sa kanila. Kaya nadidisgrasya, mga kapatid. Amen? Kaya marami ngayon ang nagsasabing Kristiyano, pero pag tinanong mo ang doktrina sa kaligtasan, hindi alam kung ano ang gospel. Bakit? Na-confuse ang dalawang programa na ito. Pinaghalo-halo, mga kapatid. Pinaghalo-halo. Kaya hindi grace sila, disgrace. Disgrasya. Diba? Disgrasya ang pananampalataya ng marami. So, dapat ang local church ay mag-rightly divide. To strengthen our local church, para mapatibay ang ating local church, we must build it on the right foundation. Pundasyon. Dapat tama ang pundasyon. The gospel of grace. Yan ang pundasyon dapat. The gospel of the grace of God. At ang mag-ooperate sa local church is according to the doctrine given to the Apostle Paul. Our pattern. Amen? Our pattern. Kaya nga ang pattern, hindi mo pwedeng i-ignore. Yun ang binigay ng Diyos na pattern. Sa panahon ng lumang tipan, ang pattern nila si Moises. Tama? Ang Israel sumusunod kay Moises. Kaya nga ang tawag, Law of Moses. Di ba? Mayroon kayo na nababasa, Law of Moses.
Bakit naging law of Moses yun? Di ba galing yun sa Diyos? Bakit tinawag na law of Moses? Kasi meron din law of Moses. Joke lang. Okay? Ang law of Moses, galing yun sa Diyos. Ibibigay sa Israel. Oo. So pag nagreklamo sila kay Moises, nagrereklamo sila sa Diyos. Pag nagmumurmur sila kay Moises, nagmumurmur sila sa Diyos. Amen. Amen. So sa panahon ng grace ngayon, dispensation of grace, ang binigyan ng Diyos ng dispensation of grace, si Paul. Amen. So huwag tayong magreklamo kay Paul. Kundi sundin natin siya kasi siya yung messenger na binigay sa atin. Amen? Hindi yung pastor ang messenger mo. Si Paul ang messenger mo as member ng body of Christ. At yung pastor dapat magsumunod din siya sa pattern na binigay ng Diyos sa panahon natin ngayon. Amen? Hindi si Manalo, hindi si Joseph Smith, kasi maraming ang sinusundan nila, bawat pattern nila, mga human founder nila. Tama? Ganon din sa mga Baptist. Kanino ka ba? Kanino ka pastor? Sinong ano mo? Ang pinanggalingan mo? Ay, kay ano ako, kay ganito ako. Kilala ko yan. Denomination pag dito sa lugar, kay ano yan? Teritoryo ni ano. Pag sa Luzon, kay ano yan? Kaya Pante. Oo. Atras na. Kay Atras yan, kay Pastor Atras. Pag dito, banda, kay ano yan? Pastor, Tayo yan. hindi ko mabanggit. Naka-online yun. Abante daw, sabi ni Atras. Okay. So hindi tayo tumingin sa sa pastor. Amen. Hindi yun ang pattern natin. Ang pattern natin si Apostle Paul. Amen. Ang message ng Diyos kumpleto na nasa Bible na wala nang another extra na revelation. Sabi ng pastor, ganito, pero wala naman sa Bible. Dahil pastor mo yan, susundin mo. Kahit wala na sa Bible. Yes, ino-honor natin ang office ng pastor. Double honor, di ba? Pero kung hindi na yan sumusunod sa pattern ni Paul, ito-double honor mo yan. Kumukontra yan. Sabi ng Bible, ang mga kumukontra sa doktrina ni Pablo, markahan at iwasan. Tama? Romans 16 verse 17. Amen? Okay? So, kaya mga kapatid, ay dapat meron tayong local church na ang pattern, yung mga doktrina na binigay ng Diyos kay Apostle Paul. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11 verse 1, be ye followers of me, even as also am of Christ. Amen? Okay? So, siya yung susundan natin kasi siya yung sumusunod kay Kristo. So, malapit na matapos, wala pa tayo sa number 1. Dito na tayo, number 1. Stand in the right foundation. Paano may strengthen ang local church natin? Tumayo tayo sa tamang pundasyon. Anong sabi ng 1 Corinthians 3:10? 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Okay? Dapat tama ang pundasyon ng ating local church, mga kapatid. Amen? Hindi yung baka ang pundasyon natin mali na rin lahat. Gigiba pag mahina ang pundasyon. 1 Corinthians 3 verse 10. According to the grace of God which is given unto me. Sabi ni Paul, as a wise master builder. Sino si Paul? Siya yung naging wise master builder. I have laid the foundation. Siya yung lay ng foundation sa church, and another builded thereon. But let every man take heed how he builded thereupon. Kaya mag-ingat ka kung paano ka nag-build.
Amen. Paano mo binibuild ang iyong pananampalataya? Tama ba ang pundasyon mo? Amen. O verse 11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So sino ang foundation ng dapat ng local church? Si Jesus Christ. Hindi si Paul ang ating foundation. Siya lang ang nag-lay ng foundation. Siya yung wise master builder. Siya yung binigyan ng Panginoon na ikaw, Paul, ang mag-build ng body, pero ang pundasyon si Kristo. Amen. So, founded upon Christ's cross. So, kaya ang pundasyon dapat ng ating pananampalataya ay nandoon sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, sa gospel of the grace of God, hindi sa gospel of the kingdom. John the Baptist, ha? Hindi kay repent and be baptized. Amen. Tama mga kapatid? Ano sabi niya? Hindi kay John the Baptist. Kaya sila Baptist. Oo. Oh, bakit ka Baptist? Sabi nila kay John the Baptist. Oh. So, si John the Baptist mga kapatid, siya po ay propeta. Siya yung huling propeta. Si Jesus Christ, propeta din, di ba? Pero yung mga small letter P. Kasi si Jesus, capital letter P, di ba? The prophet. Si John the Baptist ang huling propeta. Ang sigaw niya, repent! For the kingdom of heaven is at hand. Bakit hindi nila pinipreach ngayon? Nakuha niyo mga kapatid? Ang kingdom gospel ang preaching ni John the Baptist. At yung message niya, repentance, okay? The baptism of repentance for the remission of sin. O John 1:31, bakit nagbabaptize sa tubig si John the Baptist? John 1:31. John 1:31. Sabi niya, I baptize with water to manifest Christ to Israel. Oo. Tama mga kapatid? Therefore I am come baptizing. Kaya siya nagbabautismo sa tubig para ipakita si Kristo na siya yung Messiah, King ng Israel. Amen! Okay? Hindi natin King o Messiah si Jesus Christ. Tama? Messiah niyo ba si Jesus Christ? Siya po ang ating Savior. Oho. Siya yung ating head sa body of Christ. Okay? Ang literal na kingdom na itatayo dito sa lupa, hindi para sa body of Christ, para sa bansang Israel. Kaya siya nagbabautismo sa tubig. Para ipakilala si Kristo sa bansang Israel. Amen! Oho. Tayo naman, ang pundasyon natin mga kapatid, hindi yung gospel of the kingdom, kundi yung gospel of grace. The preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa atin mga kapatid. Amen? Dito yung pundasyon natin. At ito yung pinangaral ni Apostle Paul, mga kapatid. Amen? The gospel of the grace of God. Okay, praying by Pauline doctrine. So naka-praying ang ating local church, mga kapatid, sa doktrina na binigay ng Diyos kay Paul. Amen? Hindi halo-halo. Okay, Romans 16:25, binasa natin yon. The power to establish. Ano yung mag-i-establish sa atin? Sabi ni Paul, now to Him is of power to establish you according to my gospel. Sabi ni Paul, di ba? According to my gospel. Hindi sa gospel ni Peter, hindi sa gospel ng 12 apostles, kundi sabi ni Paul, according to my gospel. Ano yon? Gospel of the grace of God. Amen? So, and then ano pa? And the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Ano yung nireveal kay Paul na mystery? Yun yung book of Romans hanggang book of
pahilingon. Yun yung mga doktrina para sa mystery program ng Diyos, para sa body of Christ, kung member ka ng body of Christ. Amen? Naunawaan mga kapatid? Pag hindi doktrina according to the revelation of the mystery, hindi yan ang magpapatatag sa iyo. Hindi yan ang mag-i-establish sa iyo. Naliwanag po? The power to establish you. Ang gospel ni Paul at yung mga doktrina na nireveal sa kanya ni Jesus Christ. Mystery doctrine. Revealed na, hindi na mystery ngayon. Na-reveal na, nababasa na natin. Pero noon, nakatago. Nakuha natin. Amen. Hindi siya matalinghaga, hindi siya mahiwaga, kundi talagang tinago yun. Kaya tinawag na mystery, tinago ng Diyos. Before the world began, sa Kanya lang yun. Siya lang ang nakakaalam, sikreto niya yun, mga kapatid. Until ito ay binigay kay Paul, mga kapatid. And then, ito'y sinulat ni Paul. Progressively from Romans hanggang Philemon. And then ngayon, nakompleto na ang Bible natin, mga kapatid. Amen? Okay? Nakuha natin. Nalilito pa ba tayo? Okay, the church grows by rightly dividing the word of truth. Hindi ka magiging established sa iyong faith kung hindi ka mag-rightly divide. Amen? Hindi, mga kapatid. Oo. Makukonfuse ka. Disgrasya, di ba? Kaya nga disgrasya eh. So, firm through scriptures. Talagang naging matatag tayo dahil sa sound doctrine. Amen. Scripture. Sabi nila, bakit kayo kay Paul lang? Di ba all scripture is given by inspiration? Naniniwala po tayo, all scripture is given by inspiration. Pakinabang po lahat ng nasa Bible. Amen. Sinabi ko bang ang pinag-aaralan ng natin kay Paul? Hindi. Ang standard ng doktrina natin ngayon kay Paul. Pero hindi pwedeng sabihin na hindi na tayo nagbabasa ng ibang scripture. Dahil yun po ay may matutunan tayo for our learning, not for our obedience. Amen. Halimbawa, sabi ng Leviticus 11, huwag kayong kakain yan, bawal yan ha. Yung baboy. Para sa iyo ba yun? Inutos. Ha? Israel yun. Ano yung learning na makukuha mo doon? May learning tayo. Ganito pala ang Diyos kay stricto. Ano? Sa Israel. Grabe pala ang Diyos. Napaka-stricto niya. Kalain mo yun, bawal sa kanila yung baboy. Di ba? And then nung binasa yan ng Sabadista, sabi ko, kayo, kumakain kayo ng baboy. Diba? Nasa Bible yan. Rebelde kayo. Kumakain kayo ng baboy, rebelde kayo sa Diyos. Pupunta kayo sa impyerno. Yan ang sabi ng Sabadista. Kasi hindi naman yun para sundin mo eh. For your learning yun. Na ang learning doon, na makikita mo, ang Diyos, napaka-stricto niya sa bansang Israel. Tayo naman ngayon, the body of Christ, hindi na stricto ang Diyos, Dahil hindi na po, tayo under the law. Under grace na tayo. Pero, hindi ibig sabihin nun, dahil grace na tayo, pwede nang magkasala. Hindi rin po. Dahil ang rule of life na natin ngayon, ang magtuturo na sa atin ngayon, yung grace ng Diyos na umiwas ka sa kasalanan. Tama mga kapatid? Ang Holy Spirit na ang mag-guide sa iyo. Hindi yung law of Moses. Amen. So dispensation yun mga kapatid. Dispensation of grace tayo. So the local church must not mix law and grace. Nor kingdom and body programs. Huwag natin inimix yun. Tama? Huwag. Rightly divide. Christ is the only foundation.
And falling truth gives the pattern for the present church. Okay? Kaya sa Bible, sa judgment seat of Christ, meron po nag-build ng mali. Okay, ang foundation nila, kahoy, wood, hay, and stubble. Mali ang doktrina nila. Na ginamit nila o in-apply nila. Bagamat saved sila, nandun sila sa judgment seat of Christ, pero mali-mali ang doktrina. Kaya wala silang reward. Sunog lahat ng kanilang gawa. Kasi hindi according to the revelation of the mystery ang doktrina nila. Pwede kang saved, naligtas ka ng gospel of grace, pero mali ang doktrina mo. Okay? Ang lahat ng paglilingkod mo, baliwala yun sa Panginoon. Sunog yun. Nagbibigay ka dahil napilitan ka ng pastor, pinalsa kayo mga magnanakaw kayo, backslider kayo, mga kayo, hindi kayo faithful. Susumpain kayo. Then, dahil doon natakot ka, nagbigay ka. Kasi makikita yun sa record ng may pangalan yun, di ba? Makikita yun ng pastor Record, makikita nila yun. Ito pala si Sis, ang ganda ng trabaho nito, ang liit-liit magbigay. Yari ka ngayon sa akin sa Sunday. So, siser muna na kayo. Ikaw, ang ganda ng trabaho mo, 20 lang ang binibigay mo, Nakita mo ba yung project natin? Magbigay ka sa project na. So mga kapatid, kung yun ang pundasyon mo, doon ka sa local church na yun, halo-halo ang doktrina, mga kapatid, hindi under grace, sunog yung paglilingkod mo. Hindi ka masusunog. Kaya lang sunog yung paglilingkod mo. Kaya lang, siyempre, ang question pa rin dyan, tama ba ang gospel na tinuturo doon sa local church na yun? Doon pa lang, mga kapatid, may question mark na. Tama? Kasi halo-halo ang doktrina, so halo-halo din ang gospel. Kaya pag tinanong mga member, anong gospel na nagligtas sa'yo, hindi nila alam. Okay? So, kaya hindi tayo nag-judge according lang tayo sa salita ng Diyos. Amen? Okay po? Hindi tayo nag-uhusga kung sinong ligtas. Pero kung ang testimony mo, according sa sinabi ng Bible, may Holy Spirit ka dahil naniwala ka, nanampalataya ka sa gospel of the grace of God. Okay, yun po ang testimony mo, maniniwala ako sa iyo, naligtas ka. Dahil ang testimony mo tama, ayon sa sinabi ng salita ng Diyos. Rightly divided. Amen? Okay, so ngayon mga kapatid, tama ba ang pundasyon ng local church na ito? Kasi kung hindi, umalis na kayo dito. Nagsasayang kayo ng panahon. Kaya nga dito, mga kapatid, malaya tayo. Hindi kayo pipilitin dito na magpa-member. Malaya kayo. Okay? Mag-aral kayo, balansehin ninyo. Pag-aralan ninyo lahat. At i-prove nyo ang lahat ng bagay sa pamagitan ng Scripture. Huwag kayong maniwala sa akin. Maniwala kayo sa Scripture. Rightly dividing the word. Amen? Oo. Hindi po tayo dito, hindi tayo kukontrolin dito. Sabi ni Paul, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 2, tama ba yun? 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 2, mga kapatid. Anong sabi? Sa verse 2 Corinthians 1:24. Bali po. Chapter 1, verse 24. Ano sabi niya? Not for that we have dominion over your faith. Kinontrol ba ni Paul ang pananampalataya ng mga tao na nakikinig sa kanya? Hindi. Hindi niya kinontrol ang faith ng mga believers.
Sabi nga, but are helpers of your joy. Amen. Mga helper kami ng inyong kagalakan. For by faith ye stand. Amen. So huwag tayong magpatakot, magpadala sa mga pananakot. Okay? Hindi tayo theocratic ngayon na hari. May hari si David. No? Ang inanoint ng Diyos na hari, di ba? Sa Old Testament. In-apply yun ng mga pastor. Sila daw yung inanoint sa local church na sila yung king. Kaya sumunod ka kung anong sinabi niya. Dahil touch, not the anointed. Okay? So yun ang problema ng maling pundasyon. Mali ang doktrina o pinaghalo-halo ang doktrina sa Old Testament, sa New Testament. Amen? Tayo mga kapatid, may Holy Spirit tayo, makaka-discern tayo. Amen, kung ano yung tama at mali. Kung may Holy Spirit na tayo. Okay, number 2. Okay, 12. Tapusin natin hanggang 3 lang. Okay? Kasi mga 20 points ito. Makabutin tayo ng ating gabi. Hindi po. Luto na ba, sis? Kanina pa. Maaga ka nang nakaluto. Hindi na late. Amen. Hindi ko yung kinontrol, Sister Aida. Nagalitan lang. Nagalitan lang. Hindi po, joke lang. Okay? To strengthen the local church we belong to, okay, strengthen through spiritual maturity. Dapat magkaroon tayo ng maturity sa spiritual. Ephesians 4:13. Ephesians chapter 4 verse 13. Ephesians 4:13. Sabi ng Bible, Ephesians 4:13, till we all come in the unity of the faith and unto the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Perfect man, mga kapatid. Truly furnished unto all good works. Maturity. Amen. Verse 14, that we henceforth be no more children. Hindi na dapat bata. Tosto and pro. Nadadala ng mga maling doktrina. Carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they light in way to deceive. Yung mga hindi mature, madaling madaya. Verse 15, but speaking in the truth in love, may grow up into Him. Dapat pag-grow up tayo in all things, which is the head, even Christ. So, fed by sound teaching. Sa local church, dapat sound ang katuruan. Tama. Sabi ng Bible, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Anong sabi ni Paul kay Timothy? Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi po dito, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same. Wala kayong babaguhin. Ang mga bagay na narinig niyo sa akin, patulad, commit thou to faithful men. Iyan ang ituro mo sa mga matatapat na mga men, who shall be able to teach others also. Amen. Wala tayong idadagdag sa doktrina niya. The same. Wala tayong ibabawas. Huwag nating sisirain ang doctrine. Okay, yung pattern, sundan lang natin mga kapatid. The same. Commit thou to faithful men. Kaya salamat sa Panginoon kung may mga local church pa rin na hindi nagbago. Ang doktrina nila according pa rin sa sound doctrine na tinuro ni Apostle Paul. Amen? Para sa church, sa body of Christ. So napipit ba tayo dito ng sound doctrine? Kung hindi, mga kapatid, malaya tayong umalis sa church na ito. Amen. Amen. A strong church is composed of strong believers who grow in knowledge and grace. Dapat yung local church na magiging strong ka sa iyong
kaalaman, pagkakilala sa Diyos. Alam niyo po yung rightly dividing, ang pinaka-purpose talaga niyan, makilala natin ang Diyos. From eternity past to eternity future, mayroong timeline. Bakit may drawing tayo dyan? Mayroong mga timeline para makilala natin lalo ang Diyos. Yun ang purpose niya, mga kapatid. Kasi ang scripture, ang pinapakilala niya, si Jesus Christ. Search the scriptures, and they are them. Sabi ni Jesus Christ, for in them we think we have eternal life, and they are they which testify of me. From Genesis hanggang Revelation, ang pinapakilala nito si Jesus Christ. Ma-amaze ka, mga kapatid, kapag nag-rightly divide ka, si Jesus Christ ang makikilala natin. Amen? Okay, mga kapatid? So, fed by sound teaching, formed by transformation. Sabi ng Romans 12, to be transformed by the renewing of your mind. Dapat nata-transform tayo. Ang Bible hindi lang para mag-inform, kundi para mag-transform. Kaya walang kwenta kung marami tayong alam sa doktrina, pero ang buhay natin hindi nababago. Tama? So, paano mag-transform? I-renew natin yung mind. Siyempre, pag-aralan mo ang doktrina kasi yun ang foundation. Tama? Ng ating manner of life. Wala kang ipapamuhay kung wala kang doktrina. What you live is what you believe. Tama? Kung ano ang pinapamuhay mo, kasi yun ang pinapaniwalaan mo. Oo. Di ba? Bakit nagsasamba sila sa rebulto? Kasi yun ang paniniwala nila na Diyos yun. Amen. Di ba? Oh. Bakit yung iba? Oh, si Kristo tao lang. Hindi Diyos. Oh, ang tinataas nila si Manalo kasi angel si Manalo. Mas mataas ang angel kaysa sa tao, di ba? Oh, kaya sa kanila si Kristo tao lang. Oh. Mga kapatid, so anong pamumuhay nila? Si Kristo, hindi nila itataas. Tama? Ang tinataas nila yung founder nila. Pero sa Bible, si Jesus Christ dapat ang mataas, mga kapatid. That in all things, He might have the pre-eminence. Sa lahat ng bagay, siya yung dapat first priority. Siya yung maitataas. Okay, sabi ng Bible that at the name of Jesus, every knee should bow on the things on heaven, and things on earth, and the things under the earth. Mga kapatid, every tongue should confess that Jesus is Lord unto the glory of God the Father. So, mga kapatid, nababago po ang buhay natin. Amen. Now, ng doktrina, fortified by understanding, naunawaan natin. Kung dito po naguguluhan kayo, hindi nyo naunawaan ang salita ng Diyos. Matagal ka ng member dito, hindi nyo pa rin maunawaan ang doktrina. Sige, tuloy lang. Amen? Kung nagsisik ka ng truth, amen? Tanong ka lang. Okay? Magtanong ka pa kung hindi mo pa naunawaan. Hanggang umabot ka doon sa understanding. Kasi ang sabi ni Paul, ang panalangin niya sa Colossians 1:9 verse 10, ano yung prayer ni Paul? Ano yung prayer ni Paul sa mga believers? Colossians chapter 1 verse 9. Sana mapunta tayo doon, mga kapatid, sa verse 9. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Amen. Okay? Dapat personal na prayer mo rin yan. Personal na prayer natin yan.
Kung hindi pa talaga natin maunawaan ang Biblia, mag-pray ka, mag-aral ka pa, gamitin mo yung tamang method, rightly dividing. Oh, and then, sabi ni Paul, consider what I say. And the Lord give thee understanding in all things. Mahirap yung hindi naunawaan. Nagsisimba ka dito, hindi mo naunawaan ang ginagawa mo dito. Ha? Hindi mo naunawaan ang doktrina na tinuturo dito. Mahirap yun, di ba? Marami kang tanong sa isip. Kaya yung 30 years, tama yun. 30 years siya doon. Oo, sumusuporta sa pastor. Faithful doon sa local church. Okay, sa ministry doon. Okay, napaganda ang building. Okay, naparami ang member. Pero marami siyang tanong sa isip niya. And then, nung narinig niya yung rightly dividing the word of truth, nasagot yung mga tanong niya. Naliwanagan po siya sa gospel. Amen. Amen? Amen. Oh. Kasi hindi naman mahirap unawain ang salita ng Diyos. Hindi mahirap lang. Kung hindi mo lang ititwist. Kung hindi lang tinitwist ng mga maling tagapagturo, ituro lang nila kung ano yon. Okay? Plainly, ituro lang nila kung ano ang sinabi. Comparing scripture with scripture. Huwag siyang mag-private interpretation. Ituro niya lang, ganito yan. Ang interpretation yan, ito yung sinabi dyan. Mismo sa verse na yan, context. Para kanino yan? Ito. Para kailan yan? Dito. O di ba? Hindi magulo, hindi nakakalito. May understanding ka na. Amen. Pero kung may Holy Spirit ka, mas madali. Oo, hindi mahirap. Tama? Pero pag wala kang Holy Spirit, hindi mo talaga maintindihan yan. Kahit pastor ka pa, doktor ka pa, PhD ka pa, kung wala sa iyo ang Holy Spirit, walang mag-guide sa iyo na maunawaan mo ang salita ng Diyos. Kasi spiritually discerned ito. Ang natural man na walang Holy Spirit, hindi niya matatanggap ang mga bagay na spiritual. Amen. Only the Holy Spirit can search spiritual things, even the deep things of God. Sabi ng Bible, yung mga malalalim na mga bagay na yun ng Diyos, ipapakita sa iyo ng Diyos through the Holy Spirit. Amen. Alam na ba natin lahat? Hindi pa. Kaya nag-aaral pa tayo. Hanggang doon sa eternity, sa langit, mag-aaral pa rin tayo. Mga kapatid. Kasi kapag naunawaan mo ang isang bagay, nai-enjoy mo. Tama? Kaya sa langit, hindi boring. Pag wala ka ng learning dito, wala ka ng natututunan, boring na ang buhay. Tama? Kapag alam mo na lahat, o ano ka? Hindi ka Diyos na alam ang lahat. Amen? Kaya, we study. Tuloy-tuloy. Search the scriptures. Daily. Amen? Daily, araw-araw. Hanggang kunin tayo ng Panginoon. Pero salamat, may understanding tayo. Unti-unti, no? Isang araw, mga kapatid, parang yung Bible, binabasa mo lang, pero ngayon, nabivisualize mo na. Para ka, di ba yung mga nanonood sa sinihan, maliwanag, di ba? Pero kahit walang nakalagay na screen sa'yo, nasa isip mo ang salita ng Diyos, maliwanag pa. Amen? Nabivisualize mo na dahil sa banal na Espiritu na nasa atin. Amen? So, understanding, mga kapatid, yan ang ipag-pray natin. Spiritual maturity today comes not by signs or miracles, but by sound holy doctrine. So, hanggang dito lang tayo sa number 2. Okay? Number 2 lang. So, number 1, ano yun? Para may strengthen ang local church natin, We have the stand in the right foundation. foundation. The gospel of the grace. Number 2, strengthen through spiritual maturity. Amen. So tayo po ito ngayon, mga kapatid. Okay? At ako'y naniwala na masarap ang niluto, no, ng ating kapatid. Amen. I-bless ng Panginoon. Ipag-pray natin. Lord, thank you po sa mga salita po ninyo na
na fed muli kami ng mga salita ninyo, spiritual nourishment, para lumakas ang aming pananampalataya at mapatibay kami, Panginoon, sa faith namin upang hindi kami madala ng mga maling doktrina na marami na po sa panahon namin ngayon. We are now in the last days. The perilous time shall come na marami na po ang nadadaya ng mga perverted gospel na tinuturo, Panginoon, sa iba't ibang denomination. Lord, kaya tulungan niyo po ang aming local church ay mabantayan po sa pamagitan ng Holy Spirit na nag-guide sa amin, na kami po'y magpalakasan at magtulungan, Panginoon, na maingatan ang tamang doktrina, ang tamang pundasyon ng aming pananampalataya, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang ebanghelyo ng biyaya, na ito po ay dapat hindi ma-pervert ng mga tagapagturo, Panginoon. Hindi namin po ito makurap, kundi ito po ay tayuan namin, depensahan namin, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik sa rapture, Panginoon. Salamat po sa oras po ito. Bless you rin po ang aming fellowship sa pagkain na inihanda. Salamat sa ginamit nyo, sa mga gumastos at nagluto po nito, nag-prepare. Bless you po ang kanilang mga work sa inyo, Panginoon. I-reward nyo po ito, Panginoon, according sa kanilang labor, according sa kanilang motive, Panginoon. Bless nyo po sila at ganun din po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.